Hi, this is Danica. And this is Ash, And this is the mm, Judgmental Mental Podcast. Podcast. Ay, huli ka naman. Where we talk about anything and everything under the sun kahit nasa loob kami ng bahay at plus remote pa Yes. kami. All, So, sa totoo lang, umikot chismisan lang lang yung ito. buhay Oh, namin. chismisan lang ito. Dinadamay lang namin kayo. From scale of 1 to 10, gaano kakakabado sa job interview? Alright. Marami akong dito. So in short, usapang interview ito, guys. Let's talk about our first experience Mm. nung naghahanap pa lang sa ating first experience sa job hunting. Wait lang, God. ilang years na ba Uy, ano ba yan? tayo? Ba't aabot sa years? Ba't may Eh, tagtatanong ng years? syempre gagi, Malalaman parang nila first yung... experience, paano kung like, pangalawang nakakadalawa pa lang pala tayo? Okay. So, Para parang malalaman nila kung job hopper ka o hindi. o hindi, like Ay, ilang years gagi. na yung Parang kabuuan. malalaman nila na job hopper ako dito, ah. So, yes, ilang years na ba ako sa industry? 12? 13 years na ako sa industry. Nakarami na rin ako ng interviews. Nakarami ako ng interviews kung saan-saan. Nauna ka mag-work sa akin, though. 13, 14. Hindi ko na alam. Hindi na ako nagbibilang. Sila na magbilang. Puta sila. Oo nga. Kasi Diba? parang 12 ako. Ayan. So, yun. So, yun. Ako, Game, first experience. yung first experience ko, syempre pabebe pa ako nun. Yung first So, experience yung ko, applyan mo? as in engineering, Kasi, Graduate. graduate ako ng engineering eh. So, yung first interview ko, alam mo yung Na-com-eng ka semiconductor? ba? Hindi. Electricals and communication. Electronics and communication. Okay, okay. Yun. Yung mga first interviews ko, isa mga semiconductor, mga ganun. Tapos may mga Mhm. pa-exam. Actually, bago ka makapasok sa interview, may mga pa-exam muna. Okay. Yung naalala ko lang dun sa nagpa-interview sa akin before is, sa first engineering job na nakuha ko, is nagkwentuhan lang kami about dun sa ginagawa nila dun sa Tapos wala naman siyang tinanong na masyadong technical, more on process, kung paano ka mag-isip, and then kung paano ka I think critical thinking lang yung mga tinanong niya sa akin questions. Di ko na masyadong maalala. Pero alam ko galing din siya ng Mapua before. Mhm. So, ayun. Yun lang yung natatandaan ko. Pero yung pinaka-first na interview ko sa IT industry, siya, sa isang bangko ata yun. Oo, sa isang bank ata siya sa may Makati. Di ako natanggap. Kasi sinabi sa akin ni Kuya, mag-aral ako ng SQL. Di ako nag-aral ng SQL. Oh. O, at saka parang nung bago pa lang ako, wala talaga akong idea sa ganyan. So, nakita ko siya, inaral ko siya, pero hindi ko alam yung application. Like, where will I put it? Saan ko siya Hindi ko talaga siya naaral. Ba't ka ba nauwi sa IT then? Nakita ko lang na parang related siya. Pwede kang pumasok as an IT, basta engineering graduate ka. Kasi sabi ko noon, Okay. after ko na nang sa engineering tapos doon sa manufacturing, sabi ko, parang ayoko na. Ganun? Ayoko na manufacturing. Ayoko na sa ganong trabaho. So, lumipat Okay. ako na. Iba yung stress din doon. Basta ibang stress din doon. Tapos yung mga kasama ko puro matatanda na. So, ang hirap nilang ang hirap nila kontrolin. So, ayun. So, So, like, gano'n ka, o, dun sa, sa intro mo kanina, from a scale of 1 to 10. yung sa So, like, first gano'n ka interview ko ng kabado? IT, yun yung naalala ko yun sa bangko. Kinakabahan ako, pero as soon as na mag-start na yung interview, I think it's because dahil Tagalog siya. Mas Okay. kumalma ang buhay ko. Dahil Ah, Tagalog siya. Tapos, after nun, may isa pa ako interview na pinuntahan. Yun naman, medyo tinanong ako doon sa background ko sa Cisco. mm. Pero, tatanggap ako sa work na yun.
Pero, yun naman, friendly sila. Mm. Pero madami silang tinanong sa akin kung ano yung mga processes na ginagawa ko before, tapos kung anong klaseng ano, kasi 'di ba nasa IT industry tayo, kung ano, ang ginawa ko lang mostly is trying to relate kung ano yung naging previous job ko doon sa ano, which is yun pala yung best way to do the interview. Para to answer interview questions. Eh ako naman, mali ko ba? Parang gusto ko na maghanap ng work. Japanese company pa ito. Tapos okay naman sila, malumanay sila mag-interview. Hindi sila yung tipong parang panel dun sa thesis na ang daming questions na gano'n, na may hirap. Kasi technically, parang fresh graduate ka. Gaano ka ba katagal dun sa una mo talaga? Parang 6 months lang ako doon. Oh. Parang Yun. fresh grad ka pa Oo. rin talaga. At saka dahil Tagalog naman yung question nila sa akin, hindi ako masyadong kinabahan. Tapos mas madali ko na-explain yung sarili ko. Kasi before, parang hindi na ako ganun ka, ang tawag doon, hindi ako ganun ka confident sa English din. Mm. Yun, hindi rin ako ganun ka, kasi alam mo naman mga Pilipino, English. So, yun. Yun ang sa akin. Yun yung mga first-hand experience ko. Kasi after nun, ano na, medyo umokay-okay na ako kasi kumbaga, though English na, yung sa same company natin, though English na yung interview ko nun, wala akong masyadong kinabahan. Hindi ako masyadong kinabahan kasi through phone interview yung sa akin. Wala kang face-to-face? So, na-hire ka through phone? No, I mean, I went there. Punta ako sa office. Mhm. Tapos doon ako may call lang doon. Parang, Taga-US yung nag-interview. yes. Yes, Yes, okay. si Walang nag-interview sa... Brenda. Siya. Si Brenda. Siya. Wala aside sa HR, walang Meron, like kasi si local HR manager? is really, parang napaka-basic lang yung question sa akin ng HR. More on Hindi, like, what nga, is your aside dun, expected salary? Mga ganun-ganun lang. I mean, Wala na. aside doon. Si Brenda lang. So, dalawang interview ka lang? Oo. Tapos parang formalities na lang yung kay, kay Paula ba yun? Yeah. Oo, Paula. tama, dalawa ka lang. So, yeah, that's it for me. Ikaw, anong sa'yo? Wait. From scale of 1 to 10, I would say, kinabahan ako nung first. So, sabihin natin, mga nasa 7 ako nun. 7. Oo, 7. Pinagpapawisan, malilalamig lang yung kamay ko, pero hindi yung tipong So, Yung yeah. kasi masuka-suka ka na, walang Hindi. ganun. May kilala ako ganun, pero may ako nagkwento after na sa'yo. Baka ako yan, girl. Hindi, gagi. Hindi ikaw. Gagi kasi ganyan ako nung first interview ko. Kasi alam mo ba yung na-applyan ko? Ano? Dev. Wow! Ikaw pala yung Kasi napunta naman- kagad sa dev. Okay. Kasi, syempre, IT ako. Tapos yung college kami, ako yung gumawa ng thesis namin. Oh. So, applyan ko? So, na-apply ako ng dev. Tapos, ang dami kong pinag-submit na IBM, Accenture, HP. Tapos, may napag-interviewhan ako dito sa Makati. Tapos, una, tech interview. Tapos, after nun, tech exam, tapos tech interview. Ang lala talaga. Paano Sa sobrang kabado. Yung hindi, kasi nga, syempre, fresh grad, so hindi din ako ma-English pa nun. Tapos, sa sobrang kaba ko, nagtagalog na lang yung nag-i-interview. Babae yun na dev. Nagtagalog na lang yung nag-i-interview. So kasi, ang super basic lang nung tinanong niya sa akin, yung parang, paano ko, uneven. Uneven na yung tanong niya, tapos parang sinabi niya na explain mo kung paano yung gagawin mong logic. Tapos sabi niya, bahala ka na kung anong language. Girl, wala. Tapos nakadagdag yung sobrang lamig ng... sobrang lamig talaga. As in, parang nagpo-purple yung daliri ko. Tapos gusto ko na sumuka sa harap niya kasi sobrang nablangko talaga ako. Sobrang kaba ko. Oh my God. Ang lala. Ang lala talaga. Tapos sa IBM nun, wala. Right minus. Ay, sa HP ba yun? Or sa IBM yung right minus wrong? So, hindi na ako umabot pa sa interview. Grabe, right minus wrong?
Hindi ko sure kung HP or IBM. Basta may ganun ako na pinag-examan na right minus wrong. Or Accenture ba, hindi ko maalala. Tapos, ayun, yun lang yung napag-interviewhan ko na IT industry. Tapos sa sobrang nawala na ako ng pag-asa, nauwi ako sa BPO. Ang Oo, saklap. ang saklap. Pero Parang galing. isang BPO. buong buwan ata yun. Kamusta naman sa BPO nung in-interview ka doon? Sa BPO, hindi ako kabado for some Mm-mm. reason. Parang siguro mga 5 lang nakaba ganun. Kasi tech support yung ina-applyan ko. So, super mega basic talaga na computer stuff like mga virus and shit lang yung tinatanong nila sa akin. Oo. So, ewan ko, nakapagsalita naman ako ng maayos, tas nadala na rin siguro ng accent. Kaya hindi ako kabado. Sa dev role talaga yung sobrang gusto ko nang isuka yung bitok ako sa kaba. Kaya natanggap agad ako sa BPO. O, diba? So kayo bilis. Oo talaga, promise. Yung parang hindi ko Grabe. alam kung ano yung tatanong nila. Grabe. Pero yung sinasabi ko kanina sa'yo, nakakilala ko. Siya, may mention ko siya. Yung pamangkin ko, kasi ipinasok ko siya doon sa huli kong work sa Pilipinas. Ah, Kabang-kaba siya, girl. Tapos nakailang, binilang ko kasi siya. Parang hindi nakatulong. Binilang ko siya. First interview niya yun. Cum laude siya. mm. Tapos, parang, syempre, binibida ko. Uy, cum laude yung pa. Binibida ko na syempre doon sa ano. Tapos, feeling ko, mataas. Hindi naman mataas expectations nila, pero parang binibida ko lang doon sa mga ka-office ko doon. Tapos, pinag-antay ko siya sa Starbucks. Binilang ko siya ng kape. 20 pa, girl. Hindi nakatulog. Girl. Ihi siya ng ihi. Feeling ewan ko na natatanda. Hindi, natatanda pa ni Kaysa yun. Pag binabanggit yun. Pero yun, kabang-kaba siya. Tapos, First interview niya to talaga as oo, in. first interview niya to. Tapos parang, naiiyak daw siya. Sobrang kaba daw. Yung sinasabi niya sa akin, Ninong, sobrang kabado. Kinakabahan ako. Makikita mo sa mukha niya na sobrang pale ng mukha niya. Di ba natanggap naman siya? Tanggap siya. Sinabi sa akin nung HR, nung tinanong ko, uy, kamusta yung pamangkin ko? Sabi niya, okay naman siya eh. Pero sobrang kabado niya. Obvious na obvious pala sa mga sa mga nag-i-interview pagka kinakabahan ka. Feeling ko kasi kung lalo kung senior recruiter ka, matatansya mo na kung sino yung mga Mm, senior na, sino yung mga totoo. So, bago pa speaking lang. of kape, anong kape? Anong prep? May prep ka bang ginagawa nung nung interview mo? Bago interview mo or what? Prep kasi, syempre dati face-to-face pa. In person talaga yung interview. Mm. Wala, aside sa, syempre, nire-review ko yung background ng Mm. company. Mm. Nagdadamit ako ng disente. Ganyan. Oh, yeah. Pero ang hirap magdamit ng disente kasi, syempre, lalakad ka. Alam mo yun, like, talagang commute lang, tas lakad, Oo, lahat ng usok Makati. nasa iyo. Oo, talagang, alam mo yung baskilicious ka talaga pagdating. Seryoso talaga, like parang ang I hirap can, maging fresh oh my girl. gosh, I can relate. Grabe. I can relate. Diba? Super. Oo. Wala, like parang yung pinaka-prep sa looks is punta ka lang banyo, punas, tapos kung nagpa-powder, ganun lang, wala. Yun na yun. Tapos Kahit yung syempre, mga wala recent mo, tayong, ganun na. Hindi, sige. May prep ka ba pag remote naman? Yung remote na yung mga mo? Kahit na may ako, experience ka na. so, ngayon na, seasoned. Wow, seasoned, Season! I love it! Okay. Or, dekada na tayo dito sa Oo. industry natin. Yung pinaka-prep ko lang is as in yung background lang nung company. Like parang titingnan ko lang kung finance ba sila or startup ba to, whatever. Tapos yung role ko na. So, Mm. like super super basic lang talaga. Kasi more Mm. on pagdating na sa interview, more on experience mo na yung pag-uusapan. Totoo naman. Totoo Ganun naman. lang. Tapos lang, yung tanong kasi, like 'di ba pag tapos ng interview, parang do you have any questions for me? Ganun. Mm.
alam mo yung parang mema na lang, mema tanong, parang gano'n. Oh, gagi ganyan na ganyan ako. Oo, 'di ba? Parang Oo, masabi lang na parang kunwari oo. interesado ka, gano'n, eme. Pero Hmm. hindi ko na yun pine-prepare pa. Like parang parang binubuo ko na lang siya within the interview. Oh, Hmm, ako naman yun nga, inaano ko rin yung background. Pero mm. nagpre-prepare na ako ng question ko about dun sa background ng Ah, company. Oo. okey. Tapos nagpre-prepare din ako ng question dun sa kumbaga sa culture ng company, sa sa mismo yung technical aspect as well. Hmm. Kunwari yung team na papasukan ko, kung anong process nila, tinatanong ko yung mga Yan, yan, ay nako, yan yan tinatanong ko yung tinatanong ko mga yan, yan. oo, oo. Tapos minsan nagtatanong ako ng "Oh, ba't hindi kayo gumagamit ng ganitong technology? Is mas mas Oo. stable." Ang Oh my ginaganon ko. God, Oh my God. magkaibigan talaga tayo. Tapos yung sa company naman, tapos sabi ko, based on your website, your company is doing something like this. Oh, Hmm, ginaganon ko. Lalo pag sa BPO kasi, kumbaga outsourcing sila. Minsan paiba-iba sila ng client. Tatanungin mo client. yung client naman ang tatanungin mo kung anong client ka Hmm, mapupunta. Pero pag sa BPO naman, ay pag sa ka naman, kung in-house ka naman, ay in-house, what do you call this? Pag direct hire ka naman, tatanungin ko mm, usually like sabihin ko kunwari ang question ko to this sa company ko, survey company, sasabihin ko, so who are your like clients and like that. mm. Parang tatanungin ko kung kung how do you earn money and things like that. So, mga ganon. Anong goal nung website nyo and things like that. Yung mga ganon yung questions ko. Parang mukha akong interested. Natanong mo na ba ever kung bakit sila hiring? No. Never ko tinatanong yun. Bakit? Parang hindi ko napasok. Hindi napasok sa isip ko na itanong yun. Hindi ko alam kung bakit. Ako natanong ko yun pero parang sobrang bihira ko lang yung natanong. Yung parang 'pag minsan yung Mm. hindi ako kabado, yung parang super confident ako, tinatanong ko, "Why are you guys hiring? Parang did someone left or is the team growing?" Gano'n. Pero hindi Mm. palagi, like sobrang You bihira know ko yan what? itanong. I'll take that note. Pero I doubt na alis ako sa company na to. Pero ino-note ko Pero yan. try mo, oo, Yeah, try mo lang. ino-note ko yan. Ino-note ko yan. Pero usually, yung mga prep ko is katulad nung yun yung parang naisip ko na before. Kunwari, even if hindi ko pa naaral yung technology or never ko siyang na-encounter yung technology na meron sila doon sa company na yun. Tapos nag-a-apply ako. Mm. Humahapyaw ako ng review. Humahapyaw Oo. ako ng review. Tapos tinatry kong i-relate yung current experience ko or yung past experience ko dun mismo dun sa yeah, when kung tatanungin ko ano yung mga everyday tasks ng gagawin ko, Oo. tapos sabi ko, yeah, I'm currently doing that in my company as well and things like that. Tapos magdadagdag pa ako ng pipitik-pitik pa ako ng konting task na dinadagdag ko Oo. sa sarili ko. Fake it till you make it, not really. Kasi minsan, naman kung lang yun, more on yung skill pinagtanggol pa yung ginagawa. Hindi, Ano lang, yun? I think skill lang siya na trying to relate your current job. I think lang yun, it goes with experience anyway. At saka, kunwari, kung sa amin kasi, kung, hindi kasi programming language, mabigat pa rin yun eh. Kunwari kung sa amin kasi, it doesn't matter kung anong technology yung ginagawa nila as long as mapag-aralan mo yung system. Kaya mo yun. Which is kasi sa amin, iba yung sa quality kasi kami. Yung kunwari pag dev, I think that will be different pag dev. Pero kung same technology na may ginagamit mo, kunwari, you're doing, sige, sabihin na natin sa construction company. Sa kabilang company, nagpapala ka ng sand. Tapos sa Mhm. kabilang company, nagpapala ka ng gravel. Mhm. Same lang yung process mo, nagpapala ka. Mhm. Yun lang yung skill na kailangan mo. Iba lang yung pinapala mo. So, parang ang Natanong ka na ba ever na kung marunong ka ba nitong tool na 'to kasi isa yun sa mga kailangan na hindi listed doon sa requirements nila?
Tapos paano mo yun sinagot? Ay, never pa. Never pa? Never pa. Wow! Seryoso? Oo. Parang never pa. Really? Never pa. May isa. Kaso lang, sinabi ko talaga na hindi ako familiar doon. Tapos Sinabi mo oo, talaga? oo, sinabi ko sa kanila na ano. But if it's just the same as the other, how it works, like sinasabi ko na kung anong currently na ginamit ko, then it will be easier. It will be easy for me to learn that. Sabi ko sa kanila. Okay. Lulusot. Oo, totoo yan. Ikaw, anong sinasagot mo? Pag hindi ko talaga alam yung as in, never ko narinig, Mm-mm. wala akong idea kung ano yun. Tinatanong ko na parang, ano ba to? Baka alam ko pala. Kasi i-explain nila sa akin. Tapos sabi ko, okay, wala akong experience dito. Pero similar siya sa ganito. So, I am confident to say na madali ko lang ito matututunan. So, parang ganun din. Oo. It works actually pag kunwari, are you familiar with this process? Kunwari, sabihin natin yung, Kanban na process, tapos sasabihin mo kung paano. It actually works the same way as what we are actually doing. Arte. Parang, pag ganyan, parang pag may tinatanong sila na hindi mo alam, parang okay lang na sabihin mo hindi mo alam. Pero pasukan mo agad na kung paano mo, kumbaga, titirahin yung, kung ano magiging approach mo para matutunan yun. Yun talaga yung, kumbaga, best approach pero kasi, pa rin yan, dinadala pa rin ng confidence yan eh. Dapat confident ka doon sa alam mo. Oo. Iba pa rin yung fake it till you make it, because yung fake it naman kasi, kung wala ka talagang alam, hindi mo ma-fake ang something na wala kang alam. Yung fake it till you make it, parang may hangganan siya. True. Parang hirap kasi na, like, literally until you make it, parang mahirap. Mahirap talaga. Yeah. Lalo na kung very technical yung post na ina-apply. Diyos ko Lord. Naranasan ko na yung walang masagot dun sa sa test. Oo, totoo ba? Ay, nako. So since pinag-uusapan na natin to, mako-compare mo ba yung paano mo mako-compare ngayon na experience ka na seasoned worker ka na? Oo, season QA na tayo. Pag sinabi dito seasoned worker, yung mga tuwing seasonal worker lang. Kunwari tuwing summer na nakapagtrabaho. And seasonal jobs pala, iba pala yung season. Anyway, ayun, yung kayo na-experience ka na, what is the difference ngayon pag nag-i-interview ka? Pag ini-interview ka. Pag ini-interview ako. Mas less na yung kaba. Kasi kumbaga parang ang dami mo ng experience eh. Parang alam mo na yung itatanong sa'yo. Although, syempre, dahil nga senior na tayo, mas mahirap na yung tanong. Pero, in a way, confident ka na kasi may bala ka na. True. So, I would say na sobrang laki especially yung kung paano mo sabihin yung mga bagay, yung conversation. Kasi, parang wala pa akong, yung isa akong nakwento na yung first interview ko nga na tinagalog ako. The rest talagang puro English talaga yun. English na. So talagang parang nahasa talaga yung comm skills pagdating sa pag-i-English in general. Tapos yung mga clients pa is taga ibang bansa. Iba talaga yung iba talaga yung natututunan mo sa experience, sa on-hand experience talking to clients and everything, no? Kasi mapo-force ka din matuto talaga makipag-usap kasi naalala ko naman yung kay yung second. Okay, lalayo. Okay. Pero feeling ko ngayon, other than seasoned na kasi tayo, mas madali siya kasi remote. Ikaw ba, like, balik tayo sa prep, pag sa ngayon na remote yung interviews, may preparation ka ba in terms of pananamit? Or... Oh my gosh, girl. Yung prep
ko sa remote interview, iba talaga. Hindi, syempre, nadadala pa rin tayo ng confidence natin when it comes to like, yung difference ng interview natin from before, tapos dun sa ngayon na nga na-experience na tayo. Syempre, andun yung confidence, kaya madali mong nasasagot yung mga ano. Pero iba kasi talaga pag nandun ka sa in-person, tapos yung sa remote. Sa Iba remote talaga. kasi, na nakahanda ko na yung sasabihin ko. Kasi usually, parang itong podcast natin, kaya nakakarami na tayo episode 1. Sa sanga-sanga yung sinasabi ko. Pero, pero pag nasa interview ako na in person, sa sanga-sanga din yung sinasabi ko. Tapos madami ako nakakaligtaan na special points. May mga points Oo. kasi ako na sabi ko, you should mention this. Kasi meron talaga akong kumbaga parang script. Introduce yourself. Tapos, yung introduce myself, I tell them about my current job. Tapos, Seryoso, may ganun ka pala? yes, may ganun ako. Yung current job Kahit ko, ngayon? oo, Oh, yes. wow. Ginagawa ko. Okay. Dinadiretso ko na yan, kaya nawalan sila ng time magtanong sa akin. Yun yung naalala ko, naubusan sila ng time na magtanong sila sa akin ng mga questions. Oh. Pero kasi ang inaano ko, bago pa nila anuhin yun, sinasabi ko na kunwari yung process ng current na team na nasaan ako, I mean, di ba, nag-interview ako for a new job opportunity. So, yung current job ko, anong nare-relate nun sinasabi ko talaga sa kanila, it's not actually related, but it's actually related with doon ko ipapasok yung job na I think related, na pinakamalapit the experience ko doon sa company nila. Ganun Pero, yung... pero in terms of yung pananamit, nag-formal ka pa ba kahit Jacket lang remote minsan. naman? Nag-jacket ka lang Jacket ganun, lang or ako minsan. t-shirt Well, lang I ganun? mean, kunwari, syempre, wala yung ganitong, Printo. hello. Pero Interview ka ganito. I think this would be a good icebreaker. Pero, nagja-jacket ako na close jacket minsan talaga para lang masabi na mukhang formal-formalan si Danica. Pero yun lang talaga yung ko is tapos ang maganda pa pag remote na nakikita ko na nalilista ko na yung question ko sa company nila. May question ako sa hindi ko nakakalimutan. Kasi usually Grabe girl, yung preparation mo, no? Yes, I've got a script. I'm telling you, it's crazy. Iba. Tapos talaga naka-detail doon. Tapos sinasabi ko sa kanila kung ano yung ginagawa nung app na currently na na hinahandle ko. Sinasabi ko pa sa kanila lahat ng technology na papasukan nun. So, Nagpa-practice ka ba Hindi. kung paano mo siya sasabihin? hindi. Basta sinusulat mo na lang. Sinusulat ko na lang siya. Tapos at titingin ako, mayat-mayat tumitingin ako para alam ko na kung nasaan pa ako. Doon tayo baliktad. Paano yung sa'yo? Kung sa'yo sinusulat mo, ako pina-practice ko na siya sabihin. Like, kumbaga, parang kunwari, okay, introduction. Parang alam ko na sa isip ko yung sasabihin ko, pero sinasabi ko siya talaga. Kasi parang nagsasalita akong mag-isa na pretending na ito na yung interview. Ganun na ako mag-prepare, hindi ako nagsusulat pa. Nagsusulat lang ako kapag nagre-review ako. I know. We know that. We're both like that. Yeah. Ayan. Hindi ko naman sinusulat, tinatype ko siya. Pero yeah, I understand. Kaya essential sa akin ng dual screen. So yun, okay naman. So far, nakakalusot naman ako. Parang sabihin na, ilan na ba yung na-interview? Nung first ko dito sa sa UK, yung first interview ko, yan, ang hirap kasi dinismiss kagad nila ako pag alam nila na hindi pa ako nakapagtrabaho dito sa UK at all. Dismiss kagad ako. Oo. Seryoso? Paano ka din dismiss? Parang hindi ka nila i-call for, parang malalaman mo kagad pag may tinanong sa'yo sa isang form. May form silang binibigay. Sabi, do you, parang sabi, kasi do you have British passport? May mga ganun pa.
Tapos, Okay. ang bilis kasi, pagka-send mo ng form, may reply na kagad sila sa'yo na we're currently in process. Tapos, after, Automated, yung automated to, di oo, ba? after Oo. tapos parang mga after 5 to 10 minutes, sasabihin nila na um, we are sorry to inform you, something like that. Oh. At least mabilis. Akala ko naman like dismiss as in parang kumbaga sin ka. Parang May iba hindi ko naman sa pasok. call, ay, sorry, but we wanted someone who has, Talaga? yeah. Yung mga ganun. Oh. Sinasabi nila kagad sa'yo, which is nice din. At least hindi ka Oo. umaasa, oo. Yes, talaga. Kasi Mm-mm. dito parang bihira lang yung Ang tagal magsabi din na ako sorry. bago nagkaroon ng work dito. Parang 2 months ako. 2 months ako naghanap ng work. Mabilis na yun, do. Mabilis na ba yun? I think so. Kasi to think na nasa ibang bansa ka na yan. Di ba nga yung nakwento ko last time, 6 months. Ay, oo nga pala. O, syempre, Dito na yun, isa pa yun sa aming first episode. Sorry, di ko na mapapanood. Oo. Isa sa mga first episode namin. Ano? Totoo. So, ayun. Ayun. So, ayun. Napag-usapan na natin yung remote and As an yung... interviewee. Oo. Paano Sige. naman as an interviewer? Ano yung experience mo na ikaw yung nag-interview? Ano ba? Oh my gosh. Kasi dito, masyado silang proper. Kailangan na namin ilista. Pare-parehas yung question na tinatanong namin. Doon sa Ganon. oo, pare-parehas. Kasi, pwede nilang erase as a problem yun sa pwede nilang erase as inequality o kumbaga hindi fair yung interview pag may tinanong ka sa ibang question dun sa iba tapos di mo tinanong dun sa isa. Oh, damn. Yeah, kaya Talaga? may listahan sila. Ewan ko lang sa kasi itong company na to, dito pala ako nakapag-interview talaga ng matindihan na. Hindi pong umay na umay ako mag-interview. Parang isang buong araw nag-i-interview lang ako ng Mm-mm. Ay, hindi pala. Mga 1 linggo ako nag-i-interview ng tao. May like funny or like Yung nightmare-ish experience. sa junior, makita mo talaga yung kabang-kaba. Kasi yung ibang junior job, yung mga junior applicants namin, matatanda na, yung iba galing pa sa ibang bansa. Tapos makikita mo yung experiences nila as accountant, yung iba, yung experience nila sa management, nandun na. Pero they wanted to go to, IT industry. Change. Oo. Nag-change career. Oo, so balik sila Okay. ng junior. Damn. Oo, gosh talaga. Kung ikaw ba kakabahan ka? Kung kunwari career shifter ka, kakabahan ka ba? I'm not sure. Parang, hindi naman ako kinabahan. I've done that na pala. Napasok pa nga ako sa work. Yung nag-apply ako as BA. Yeah, nag-apply ako sa BA sa isang Hoy, to be fair, law like, firm. kasi technically medyo parang Lapit pa andun pa rin rin sa siya sa bagay, sa IT. field natin. Oo. Oo. So, Yung as ayun. in, iba. Wala akong ma-apply. Maging musician ako. Hindi ko alam. Hindi, I mean, sa tingin mo kakabahan ka ba? Kasi hindi ko naman alam kung, baka hindi. Depende talaga sa job na papasukin mo. Pag siguro sa call center, kabahan ako. Seryoso? Yeah, kabahan ako sa call Bakit? center. Bakit? Dude, English speaking. Wow, yung work mo. Anong O work? sige, anong pinagkaiba? Dude, Ang iba kasi pinagkaiba lang dun. naman nun, constantly you're talking to someone. Yeah, well, yeah, I do. Pero it's different from talking casually. Sa talking formally. They are talking formally because they're talking to clients. Kung sa bagay. And then, even if, yun, nag-English tuloy ako. Nung kahit na, nag-uusap pa kami ng asawa ko everyday ng English, it doesn't mean na kaya ko formally, like, talk to clients. Like, though, ginagawa ko rin yun dito, pero that is really rare when I do it. Like, talaga kinukondisyon ko yung utak ko, oh my gosh, I'm talking to this may isang interview ako na hindi interview, parang meeting lang na pinuntahan na
ano sila, parang charity sila. Tapos, Mhm. andun yung mga upper-ups ng charity. Kinakabahan pa rin ako dun. Pero oo nga, tama. Kakabahan ka sa pag-BPO kasi Mm-mm. pag irate yung kausap mo. Mm-mm. Dahil akong Pilipino, my gosh. Sabihin nila, oh my gosh, Kakabahan ka pag pag Pilipino yung kausap ko, tapos yung Filipino yung nag-interview sa akin, masyado sila kayang like us, judgmental. yeah. Well, doon natin na ipasok. Hindi, yun nga, masyado kasi silang perfectionist. Okay, wait lang. Speaking of being judgmental, judgy ka ba as an interviewer? Hindi. As an interviewee? Paano ko well, oo, pag nakita ko na yung mga, kunwari pumunta ako, tapos naka-formal ako, tapos makikita ko yung mga nag-interview sa akin is shitty yung itsura. Medyo. O Same. kaya, Pero lalo hindi, na kung, ako hindi sa look. o kaya kunwari, hindi marunong makipag-communicate sa akin. Yan Oo. ang ginajudge ko as an interviewee. Lalo na pag senior yung nag-interview Oo. sa akin, tapos hindi Yeah. siya, like, parang talagang gusto mo ako na lang mag-interview sa'yo. Ano ba? Like, sobrang, It's parang mas kinakabahan pa siya. Yung may gano'n. mga ganun ako Nag-judge ako Oy, sa grabe. May kakilala naman ako na kinakabahan. Ang ayoko lang is hindi marunong makipag-communicate. Like, sabihin natin, you are working with a foreign clients. Pag nag-interview ka sa akin, ayoko yung bigla akong tatagalugin because hindi ka makapagsalita ng, lalo na kung senior ka, tapos kunwari senior level na ako, tapos senior yung Wait lang, as an interviewee ba to? Sorry. as an interviewee. Aha. Oo, ayoko yung parang, kunwari manager yung kakausap sa akin, tapos biglang, yung, kunwari, halo-halo yung mag-interview. Kasi usually may mga, dalawa sila mag-interview, isang foreign, tapos isang Filipino. Tapos yung Filipino usually hindi ganun ka, mag-communicate sa akin. Oo. Ayo. Tapos yung foreigner, parang siya na lang yung sumasalo doon sa Anong judgment mo dun? Judgment ko, hindi siya marunong makipag-communicate. Senior So, level na siya, dapat marunong siya makipag-communicate. It doesn't matter kahit hindi ganun kaganda ang English niya. It doesn't matter kung may accent siya or wala. Basta, maintindihan na. Kasi what if I've got some concerns, tapos, Pilipino pa naman, kailangan pinadadaan pa sa manager and shits. Kailangan ma-voice out niya yung concerns ko ng maayos sa client. So, okay. Kunwari, ganyan. Pinoy yung manager mo dito, tapos may client kayo overseas. Natanggap ka dun, ganun yung magiging manager mo. Tatanggapin mo ba yung work? I might do still. Pero baka dumiretso ko sa Sa client. O kaya ako na rin pag may kipag-usap ka sa devs or mga ganun. Basta, kasi lalo na kung as long as nakikipag-usap ka sa mga foreigners na colleague mo or ka-teammate mo, dapat marunong ka makipag-communicate. Iba yung, naiintindihan ko yung mga nahihiya. Iba kasi yun. Iba naman kasi yun. Yung pagkahiya. Kasi okay, pag kasi nahihiya lang yung tao, nandun na rin yung kaba So, hindi na rin siya makakapagsalita ng maayos. Sabagay. Pero iba kasi pag sa interview, dun sa mismong, ang kausap ka lang is yung through yung type, iba rin yun. Ewan ko talaga. Iba kasi yung pag sa management. Sa Like, ang sinasabi mo ba is like mataas, kumbaga yung standard or expectation mo? Oo, pag management na. Kaya ayoko nga kasi alam ko hindi ko kaya yun. Char! I don't like that kind of jobs. Kasi ayoko na nag-manage ng tao. Pero yeah. So what do you think? Ikaw, ano bang, experience mo as an interviewer? May nakakatawa ko experience, like recently lang to, last year lang. Ako yung nag-interview ng replacement ko. Okay. So, ang dami kasi, syempre, pa-resign na ako nun, so marami akong
dinodocument. Josh. So, alam mo yung sabay-sabay na parang, may naka-schedule ka na interview, ganun ganyan. Parang mga 4 or 5 ata ba yung interview, hindi ko maalala. Tapos may isang interview, parang last na to para sa araw na yun. Mm-mm. Tapos sabi ko, hi, blah, blah, blah. Sabi ko, how are you feeling? Tapos sabi niya, yeah, I'm good. I'm kind of nervous. Tapos sabi niya, how are you? Sabi ko, I'm alright. Thank you for asking. How are you? Alam mo yung reaction niya sa akin, hagayin lang siya. Girl, nakakahiya talaga. Yung parang sabi ko, ay, sorry, I already asked. Girl, nakakahiya. Alam mo yung Nakakahiya. sunod-sunod kasi. Tapos may ginagawa ako, so parang umiikot na yung... Yes and fine. Parang sa, yes, fine, thank you. How about you? Diretso. yung nagpalit-palitan na lang talaga kami ng how are you. But nakakahiya talaga Di pa naman ako yung nagaganon. My gosh. Di pa naman ako nagaganon. Parang Pero ayoko yung mangyari sa akin yun. nakakahiya, dude. Lalo na ikaw yung nag-i-interview. Oo. Pero yung pinakauna kong beses na nag-interview, ito yun yung sa same company tayo. Siyempre, girl, baby pa ako noon. Parang, I don't know any better. So, may in-interview akong isa doon. Tapos parang yung last na tanong ko is parang, ang tinanong ko, what do you think of me? Ang ibig ko kasing sabihin doon, parang what's your impression of me as a supervisor? Tapos alam mo, senior na siya Oh my noon. gosh. Senior tong in-interview ko na babae. Alam mo, sagot niya doon. Sabi niya, parang what do you mean? We just met. Oh my gosh! Girl, alam mo yung parang biglang ako yung Gago. kinabahan kahit patapos na yung interview. Ang lala. Sobrang hindi ko yun makakalimutan kasi nakakahiya. Gagi, dyan pumapasok. Baka mamaya maano ka, ang tawag doon. Ang tawag doon, subliminal message shit. Sa mga interview, yung mga abuse, whatever, power tripping and whatever. Hindi yun power trip. Gusto ko lang kumbaga, Hindi, ano lang yun ba, nga, parang kasi pwedeng iniisip niya, tatanungin niya. iba yung, iba yung intindi niya, oo. Iba yung interpretation niya I dun think sa yun yung ina-avoid nila dito, kaya yung, is my script kami. Weird talaga nang may script first time ko. Tapos na nagtanong, pinagsabihan ako ng supervisor ko. Sabi niya, huwag kang magtatanong ng ganun kasi pwede nila tayong na hindi fair yung questions natin. Tapos tinanong sa kanila yun. Tinanong mo sa kanila yun. Tapos hindi mo tinanong sa iba. Oo. Pero how would they know kung hindi mo naman yung tinanong? Hindi. Kasi, kumbaga, nandun na siya sa part na, kailangan nasa question na siya na, kunwari, how would you relate the job, your current job, to our business, ganun. Kung gusto mo ng gano'n, kaya, have you have, like, any first-hand experience of doing agile? Mga ganong question. Kalain mo may pag ganun, no? Dito, dyan sa Pilipinas, feeling ko bara-bara lang din. Piling ko dito parang bahala ka na. Oo, parang ganun nga. Wala ba kayong ganun script? Never kasi ako nag-interview sa Pilipinas eh. Ay, ako wala. Kasi ang sasabihin lang sa akin, ay, may interview ka ha. Huh? Parang bahala ka na. Mag-prepare ka mag-isa mo. Ganun. Oh, shucks. Oo. Kaya, ayun, what do you think of me? Pero hindi natin alam kasi first company ko first hand lang din ako na nag-interview ng ilang beses din sa company. Sa 2 position. One is yung experience na position, tapos one is yung junior position. So, yun. Pinakamadaling interviewee para sa akin is mga junior talaga. Kasi Cute like sila. super bait. Cute sila. Cute. Actually, sila yung gusto kong katrabaho yung mga junior. Kasi para silang sponge na nagsusuck in lang ng madali pa kasi turuan. Hindi ka ko-questionin na parang... Yeah, it doesn't matter kung bata pa sila o hindi. Anyway, baka maging another first episode na naman to. Asa na ba tayo? Pag-usapan na ba natin yung difference between Oo, no.
remote, saka... Napag-usapan. Kasi may listahan kami dito kung ano pag-usapan para hindi kami Oo, maganon-ganon sa usapan. Medyo ganon kami kaya madami kami first episode eh. pero napag-usapan na natin yun. Which is good. So, ayun. Yun lang naman lang sa amin. Ngayon, ikaw, ano ang kwentong interview mo? So, YouTube, comment nyo naman, ano ang kwentong interview nyo? Yes. Yes. Bye-bye. Bye-bye. So, uulitin. Pwede maisipan. Sana, like I said, anything under the sun. Ano na maisipan namin pagkwentuhan. Again, this is Danica. And this is Ash. We are, again, the Judgmentals. Judgmental Podcast Edition. Wow, alam mo talaga. Alam mo naman, tumagal yung ibang ano.